So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Ahon 14 at isa to sa mga naging kaabang-abang na matchup din ng Ahon 14 kasi alam nyo naman kung anong klaseng battle kapag nag-battle ang isang Jonas at K-Ram. So itong battle na to ay request to ni Joseph Louie Tabian. Shoutout sa'yo boss, and maraming salamat sa pagkakataon na i-request to para mapanood ko siya agad kasi syempre Ahon 14 to, kita nyo naman yung matchup ng Ahon 14, sobrang fully pack, no? Actually may inaantay pa akong matchup sa Ahon 14, yun yung battle ng mga kampiyon sa Motus, no? Yung Class G versus 3D na matchup. So sana ilabas na yon ni Boss Arik para ma-review na rin natin at the same time mapanood ng sabay-sabay. So ayun, ulit Jonas vs K-Ram. Shoutout kay Joseph Louie Tabian. So sana mapanood mo tong review na to dahil isa to sa mga na-request mo. And yun, huwag na natin patagalin to, umpisa na natin to. Hindi to style clash. Tignan lang natin kung magiging style clash, kung mag-iiba ng forte si K-Ram. Pero alam naman natin, no, kung saan sila malakas, kung ano yung strength nila, which is yung jokes, no. So tignan natin kung purong katatawanan ba yung maririnig natin sa battle na to. Let's go. At pinag-usapan na nila, hindi na sila mag-coitos. Pumayag naman si Jonas na mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Ahon 14 day 1. Jonas. Game. Sabi nila, maingay ka raw ngayon sa tao at sa entablado laging bida. Ikaw din daw ang susunod na sinyo at bagong paborito ni Enigma. Pwes sulitin mo na iho ang binipisyo at kinikita kasi papatayin na ng bagsik ko yung malakas mong karisma. Okay, bagsik ko, malakas mong karisma. So yun, reference ulit. May napanood na tayo, may na-review na tayo na ginawang reference yung bagsik tas charisma, 'di ba? So hindi ko lang maalala kung saan natin na-review 'yon. Di ko alam kung sa for sure sa ano 'yon, sa Motus 'yun eh. Pero hindi ko lang matandaan kung doon ba 'yun sa FMC Royal Rumble or kay Hespero tsaka kay Mirage. Hindi ko lang matandaan kung saan, pero narinig na natin 'yun sa sa Motus, yun. Sinisigurado ko Motus 'yun, sa Motus ko 'yun na narinig. So ayun, tapos ginawa ulit reference ni Jonas dito, yung pagkapanalo ni Bagsik kay Charisma, 'di ba? Tinalo mo daw si Badang? Yung ba iayabang mo sa akin? Pwes kung nakaligtas ka sa nangahawak ng kamay, ngayon hindi ka papalarin. Tropa mo lang kasi yung judges, kaya nanalo to kahit walang kwenta. K-Ram, baka di mo pa alam, si Badang ang bagong meta. Kasi paano ba to nanalo kay Tito Badang? Yung mga linya nun, konkreto. Yung hinampas niyang papel sa mukha mo, kumpleto. Hindi uubra to kahit sa kongreso. Luto yung panalo mo, kitang-kita kahit sa kumento. Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sino. Mapangusga ng tao, tipikal na pili, Pino. Kaya dapat sa mga katulad mo, sipa. Tang ina, nakuha niya yung crowd doon. Binali niya yung rhyme. Okay. Tang ina, ang galing ni Jonas doon. Men. Kasi andun na yung multis, 'di ba? Andun na yung rhyming. So nakuha na niya yung crowd sa sunod-sunod na rhyme. Tapos bigla niyang, kahit ako, akala ko sinisiko 'yon. Akala ko sinisiko, pero sinabi niya sinisipa. Sira ulo. Luto yung panalo mo, kitang-kita kahit sa kumento. Masyado ka kasing mapangusga, wala ka ng sino. Mapangusga ng tao, tipikal na pili, Pino.
Kaya dapat sa mga katulad mo, sipa. Wasak. Sipa. Kaya dapat sa mga katulad mo, sipa. Sabay-sabay pa yung crowd sa sinisiko eh. Grabe yung flow mo, Tito Badang. Ako'y hika. Pero maiba. Bakit sabi nila ikaw daw ang bagong sinyo? Alam mo ba na bilang MC yun ay malaking insulto? Kasi ibig sabihin nun ay wala kang sariling estilo at sa sikat ng iba ikay nagsisilbing anino. Ako, nag-iisa lang. Lintik, walang kagaya. Ibang klaseng komedyante yung kulit ng babalandra. Yung Deo, binakla ko. Binaliw ko rin yung Manda. Kaya kahit sinyong malupit ang itapat nyo, di ako kaya. Sinyong malupit, di ako kaya. Tangina, may ano dun ah. May pasimpleng call out dun ah. So, sana gusto ko rin makita yung match up na yun sa mga susunod na taon. Yung Jonas versus Sinyo. Tignan natin. Ako, binaliw ko rin yung Manda. Kaya kahit sinyong malupit ang itapat nyo, di ako kaya. Sinyo! Hindi naman sa pagmamayabang. Pero ito'y isang babala. Alam mo bang kaya kitang talunin ng all 3 rounds? Basta di ka magsasalita. Pero hindi ito pagtatawag dun sa nagpapahingang senyorito. Dahil pag ako nag-call out ng all God, ang lalabas si Basilio. Tangina, may call out pa dun ah. Ewan ko ba rito kay Arik? Mga binibigay sa akin, puro bayaw na lang. Binigyan nga ako ng uprising. Puta, si Tweng naman. Oo, nung nakaraang ahon. Oo. Yung kalaban ko may tililing. Main event kami na ang mga nanonood, puro bote ng Nature Spring. Sinong nakasaksi? Di ba mukha kaming gago? Nagtatanghal kami ni Tweng kahit wala nang interesado. Okay. Pero ginampanan ko pa rin yung binigay sa aking trabaho. O di ako nagpapamahal ng tiket. Ang pinapamahal ko mga tao. Okay, halo yun. Halo yung atake ni Jonas doon. Meron siyang, kita naman natin, may call out. Pero sabi ni Jonas, hindi naman yun pagtatawag, no? Yun, may call out kay Sinyo tsaka kay Basilio eh. So tignan natin kung maikasa ni Boss Arik yung Sinyo versus Jonas soon, no? Mas maganda yun ganapin kung sa ahon, di ba? Ahon 15. Tapos ano pang mga sinabi ni Jonas doon? Ang dami. Yung pagiging technical niya, yung sa rhymings niya, yung ginaya niya yung ipag-spit ni Badang, no? Yung pagbali niya ng rhyme dun sa sinisiko, pero ginawa niya dapat sa'yo sinisipa. So nakuha niya yung crowd doon, natural yung pagkuha niya ng crowd. Inang lupit nun. Kahit ako na naloko doon, akala ko sinisiko yun, pero binali niya ng sinisipa. Tapos ano pa? Ang galing ni Jonas kasi sa pagkuha ng crowd talaga no. Yung stage presence niya, yung mga technical, yung pagiging technical niya, yung ano pa, ang dami kasi alam mo yun, natawa kasi ako sa nawala yung focus ko nung dun sa sinisiko takin na kasi ni Jonas alam mo yun, nakikinig na ako sa pagiging technical niya, tapos biglang binali niya, tapos naging comedy, di ba? Tapos bigla niyang kinolot si Sinyo na kaya kitang talunin all 3 rounds basta di ka magsasalita. Tapos hindi ito pagtatawag kasi pag nagtawag ako ng all gods, si Basilio yung lalabas, di ba? So nakikinig ako. Kita niyo naman, ang dami ko nasabi. Pero nawala lang talaga ako dun. Parang na-out-focus ako dun sa pagginawa ni Jonas dun sa ang tawag dito. Dun sa pagbali niya ng rhyme. Pero overall, maganda naman, halo. Ginawa niyang mix. Yung mga bars, yung mga jokes, yung pagiging technical, hinalo niya yon. So, effective naman yun para sa akin.
medyo nakulangan lang ako sa mga direkta, no? May mga lines kasi si Jonas na na hindi masyadong kadirekta kay Kairam. Pero siguro iilan lang naman 'yon. Iilan lang naman 'yon. So, ayan, antay lang ako ng solid na linya para kay Jonas. Pero tangin na, overall classic na Jonas 'yun, natawa ko doon. So, tingnan natin kung mababaliktad ni Kairam 'yun, pero so far maganda, malakas yung round 2 ni Jonas. Grabe ka naman. Sino ditong naniniwala na matatalo ko si Jonas? Meron ba, mga pre? Okay, binilang ko lang kung ilan yung madidismaya ko ngayong gabi. Ahon, sagpanga na! Ahon, sagpanga na, gago. Ay, sagpanga na! Putang ina mo, joke agad ah. Wait lang, mag-shoutout muna ako. Gago. Yung shoutout Black Manila at Chillionaire Pastry Vapors. Flip Top. Salamat sa inyo. Game! Grabe ka talaga sa akin, boss. Gusto mo na talaga ako matodas? Pagkatapos mo kung ibigay kay Nikki, binigay mo naman sa akin si Jake Cyrus. Charis! Lalaki yan si Jonas. Kasi di ba nakwento mo sa akin dati na nagka-jowa ka ng bakla? At sa sobrang komportable mo sa kanya, natsupa mo siya nang hindi mo sinasadya. Sara ulo. Hindi mo sinasadya? Aling ka ba, Chong? Sabi mo pa, kaya ko lang siya natsupayaw kasi lasing lang siya nun. Mukhang naguguluhan ka sa kasarian mo. Dinadaan mo lang sa kulit at patawa. Sige nga, Jonas, kung straight ka talaga, tignan mo ko ng diretso sa mata. Kasi hayop yung mata neto. Kasi hayop yung mata neto. Nakakahiya kung susumahin. Kasi hayop yung mata neto. Kasi hayop yung mata neto. Hindi pang karaniwan. Bukod sa bad trip kakausap, nakakahilo katitigan. One time nga nakasabay ko to magmotor. Talagang malabo, madisgrasya. Google Map lang yung kasama. Nakatingin na siya sa mapa, nakatingin pa sa kalsada. Kaskasero tong hinayupa. Para bang excited mamatay. Gago ka, babay? Kumpiyansa kasi yung side mirror nasisilip niya ng sabay. Dati may nakahaway tong bulag. Kahit di siya inaano. Pero nung nalaman niyang papalag, sabi niya, matapang ka lang kasi dalawa kayo. Gago. Sabi ng bulag, tangina mo, magkikita pa tayo. At nagpanggap kang Isko Moreno. Maling-mali yun, kapatid. Gumanap Isko Moreno sa Ahon 12 laban niya kay Shernan. Moreno, maling-mali yun, kapatid. Maling-mali yun, kapatid. Galit siya sa mga Aquino kasi di niya nakita yung daang matuwid. Pero sikat na to si Jonas. Kanta neto, sina-soundtrip na mga lasinggero habang yung pulutan latundan. Gago. Yung mga listeners mo walang budget kaya yung MP mo hindi na nasundan. Alam mong masama sa katawan yung serbesa? Kahit kanino naman. Joke! Baka nahihilo ka lang. Tandaan mo na nagka-views ka dahil sa alak, maling bisyo na yan. Flip Top, pati Batang Quiapo, doble yung kita kung susumahin. Kahit hindi pa to umamin.
Kaya di mo pwedeng iyabang yung kita mo, alam nilang tagilid yung views mo sa akin. Okay. At nararamdaman ko, Jonas. At nararamdaman ko na ngayon ka na aamin, Jonas. Mukhang ito na yung tamang oras na 15 years kang nanahimik na anak ka sa labas ni Zero Hour. Alam mo, puro mata na lang ba? Wala na ba akong ibang maanggel? Oo, lahat bumagsak sa mata at ang tawag doon, Islander. Islander ang puta. Pero biro, masaya ako sa lahat ng mga naging achievements mo, Yaw. Lately. At sana lang, masecure mo yung pamilya mo ng safety. At sana din, nasusulit mo na lang ang bawat minuto ng buhay mo, Nas. Daily. That's more Nas than 2 daily. minutes. See you. Mamaya. Nas Daily, yun yung content creator na ang dami niyang views, no? Ang dami niyang views, dami niyang subscribers, yun yung si Nas Daily. Or sa Facebook, something ganun. Nakikita ko lang kasi siya, no? Nakikita ko lang siya, hindi ako masyado nanonood sa kanya. Ayun. So, una sa lahat, nag-choke ni K-Ram sa performance. Bibigay natin kay Jonas yon. Sa content, sa angles, I think Jonas din yun kasi kita nyo naman, no, umikot lang sa isang angulo si K-Ram sa round 1, tapos stutter, chokes, yun. Tapos hindi ganun ka bigat yung mga punto niya, hindi ganun ka epektibo yung mga, although mata, no, sa mata kasi naging gasgas na angles na yun kay Jonas, eh, 'di ba? Sa lahat ng battles ata na na-review natin, naririnig natin yung mga angle about sa mata ni Jonas, 'di ba? So, I think medyo ano yun sa akin yun. So, sa score na 9-7 in favor of Jonas, inanayin ko yung Jonas doon kasi solido na performance yun, malinis, solid na, may jokes, may bars, may technicals, so may mga punto. Hindi ko lang kaya siyang i-10 kasi naghanap ako ng isang solid na linya or suntok para kay Jonas papunta kay K-Ram, eh. Pero nonetheless, para sa akin 9-7 yun in favor of Jonas. Nag-joke agad sa umpisa. Yung utak nag-blackout. Ang galing ng ginawa, no? Fake shoutout. Oo nga, eh. Fake shout, oo nga, eh. Sasabihin ko dapat yun, eh. Sasabihin ko dapat na naglabas kasi ng cellphone si K-Ram para makuha niya yung pasok niya, yung round 1 niya. Pero hindi ko na inomen kasi baka bash ako, eh, no? Na totoong nag-shoutout si K-Ram dyan, ganyan. So, hindi ko na sinabi pa for safety kasi marami na tayong bashers, eh. Pero salamat pa rin sa mga bashers, no? Salamat pa rin kasi pinapanood nyo pa rin ako. Pero ayun, dapat sasabihin ko yun. Pero hindi ko na sinabi, si Jonas na yun mismo nagsabi. Pero ang galing natin doon. Yung utak nag-blackout. Ang galing ng ginawa, eh, no? Fake shoutout. Usapang motor, Sige, pagbibigyan ko to. Pero bago ang lahat, akin na lisensya mo. Aroy, walang lisensya. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako. Namumula pa yung mata mo, oh. May hepa ka, no? Tangina, classic talaga si Jonas. Inangasan ako ng motor nito. Puta, ang tindi. Kumarada sa harap ko, NWA 160. NWA. Yung e-bike. Sira ulo. Pero may PCX talaga siya. One time, sinubukan ko manghiram. Puta, yung manibela, oh. Puro pakanan. Grabe yung bulok ng PCX mo. Sobrang malala. Alam nyo, yung panggilid niya, hayop nasa gitna. Tapos yung busina raw ni Nikki, sigaw. Aba, nakakahiya naman sa signal light mo. Paa.
Alam nyo ba kung gaano to katanga na driver? Dala niya SkyDrive dumaan sa Skyway. Tapos pagdating sa toll gate, puta, nag-angas. Dala niya SkyDrive. SkyDrive yun yung Suzuki. Suzuki na scooter. Ayan. Alam nyo ba kung gaano to katanga na driver? Dala niya SkyDrive dumaan sa Skyway. Tapos pagdating sa toll gate, puta, nag-angas pa. Bakit daw siya hinaharang o artist siya? Hindi rin uubra sa karera o kahit sa competition. Paano yung motor neto, tang-ina, de extension? Ang gasto sa wire. Pero para di ka na ma-stress dyan sa PCX mong bulok, Long, ipaswap mo na lang yan sa 2 manggang hinog. Naaalala ko tuloy dati. Hindi pa ako marunong magmotor, ikaw ang nagturo sa akin, mambabae. Madali lang daw kapag matik kasi kusang nagpapadali. Dahan-dahan lang daw yung bomba para talagang swabe. Oy! Pero alam nyo bang siga to si Kairam sa lugar nila? Talagang hindi siya pwedeng daragin. Bumababayan sa hud ng kaaway na ang bitbit ay panalangin. Hindi rin siya pwedeng biruin. Lalo na paglasing siya, yung huling nakaaway nito, natagpo ang masigla. Nag-sparring nga sila ni Poison. Yung laban, ang ganda. Kaso to nagre-reklamo, sinasapak daw siya. Yan ang problema sa'yo. Hindi ka natutong lumaban. Puta, para kang Chinese, magaling ka lang makipagduraan. Alam nyo bang panalo sana kami sa Itbulaga, sa World of the Ring? Kundi lang to aabnoy-abnoy. Ginagamit ng tao, sabi niya, giraffe. Giraffe? Humaba tuloy. Pero yung mga katarantaduhan niya, sa round 3 ko na itutuloy. Hanggang kusang lumubog yan na para bang bumombet sa kumunoy. Okay, yung round 2 ni Jonas, para sa akin, bumaba siya compare sa round 1. Kasi tumakbo yung round 2 ni Jonas sa comedy, which is yun nga yung forte niya. Parang ang naging basis ko na lang kasi dito yung round 1 niya na pinaghalo niya, no? Minix niya yung technicalities, yung mga bara, papunta kay Jonas, yung direkta kay, mga punchline na direkta kay Kairam, mga jokes na kay Kairam din yon. Basta mix kasi yung round 1 kaya para sa akin mas naging mas naging classic yon. Tapos yung mga patawan niya is classic talaga. Pagdating sa round 2 kasi parang umikot sa jokes no, hindi niya na balance. Yun yung hinahanap ko, yung pambalanse na pambalanse na scheme or pambalanse na mga bara. Wala akong gaanong narinig na mga bara or technicalities kay Jonas dito. Yung rebat, yung fake shoutout, gusto kong, sayang hindi ko nasabi yon, pero gusto ko sana sabihin yun pero ayoko, baka tayo 'di ba? Pero ayun, marami pang naging quotable dito kay Jonas. Yun, yung papatawa niya, yung about dun sa tinuruan mo ko, hindi pa ako marunong magmotor, ikaw nagturo sa akin mong babae, binali na naman niya doon. So, ayun, more on jokes lang yung round 2. Naging basis natin dito yung round 1 ni Jonas na sobrang balance nun para sa akin. Pagdating sa round 2, nag-stick siya sa pagpapatawa sa comedy. So medyo sa akin to, medyo mas mababa to para sa akin. No, kung ikukumpara natin yung round 1 ni Jonas dito sa round 2 ni Jonas, para sa akin mas nag-decline to or bumaba ng power or energy. So, yan, tignan natin kung ano yung balik ni Kairam dito.
kinuha kang guest sa Paddy's, tuwing A15 at A30, siguro iniisip ng may-ari na dadami kanyang benta. Pero mukhang hindi mo natulungan kasi nalugi pa nga repa. Kasi naabutan ko to one time, nagpapahype siya ng lamesa. Walang tao. Talagang Okay. di nawawala ng gig. Yung kita niya, stable. Puta, wala na nga kayong customer, nagre-request ka pa ng ka-table. Pero seryoso, masaya na lang ako sa mga achievements mo, yaw. Sana hindi ka niyan mabago. Yung hilig naging trabaho. Panalo! Ano pakiramdam na sanay ka na mag-perform sa harap ng maraming upuan? Tamang bounce yung mga bouncer. Talagang ikaw pinakikinggan. Tuwang-tuwa sa'yo yung DJ habang naguhugas ng pinggan. Pero ngayon, di na to kinuha. Kasi pag nasosobrahan sa alak, nagmamaoy ka na din. Pinapahinto ka na ng stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Ayos yun. Tanginan to. Pinapahinto ka na ng staff. Tuloy-tuloy ka pa rin. Staff na tigil, tsaka staff na employee, no? Okay, ayos yun. Kasi pag nasosobrahan sa alak, nagmamaoy ka na din. Pinapahinto ka na ng stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Tanginan to, pinapahinto ka na ng stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Talagang ayaw magpaawat. Nagpapadami ka ng hater. Tangina mo, na bad trip na lang sa'yo, kakaanta yung mga waiter. Tapos ipagyayabang mo, na tapos niyayabang mo pa yung kanta mo. Tangina mo, sino ka? Minsan ka na nga lang maglabas ng ipinas, pustiso pa. At speaking of pustiso, EP. nung battle mo kay C9, pinakita mo na naging pabaya ka sa laban. Nangyari ang di inaasahan. So, ayun, naungkat yung battle niya kay C9 na nang lap trip ako yun. Pinapanood ko kasi yun, hindi pa ako nagre-review eh. Pero parang sayang lang kasi nung napanood ko yun ng first time na hindi pa ako nagre-review, grabe yung tawa ko dun. Grabe yung tawa ko dun kasi tumalsik yung bastisan ni Jonas nung laban nila. Ayun. Mo na naging pabaya ka sa laban. Nangyari ang di inaasahan. Nasa flip top ka na, Jonas, pero yung performance mo, laglagan. At alam kong may tampo ka kay Boss P. Yun ang hindi mo maamin. Kasi nung tinanong ka na kung anong meaning ng PSP, sinagot ka ng pustiso sa pangil. Huli na kalaban ko doon si Darwin. Yung taong walang decency. Ako nag-aambag ng bagong meta, kita naman sa battles ko recently. No need na mag-ML reference. Pinakitaan kong killing spree. Isa ako sa mga nag-upgrade ng Game Boy, pinaglaruan ko yung badang sa PSP. Pero tumungo naman tayo sa bayag ni Enigma na mamula-mula. Pilit niyang inaabot yung balls. Sabi ni boss, "Young blood, don't reach." Singputi daw ni Jokic. Tuwang-tuwa siya nung nakita parang itlog daw ng pugo. Tanginan to, isang buong araw siyang di nakatulog. Kaya si Gago nabalisa. Sinlaki daw ng pugo yung kanan, sinlaki naman ng ostrich yung kaliwa. Gusto mong gawing almusal yung betlog niya? Engot ka? Kaya mo lang naman nakita yung itlog niya kasi yung brief ni boss, bacon na. Kaya kung usapan jokes lang, walang panama to si Jonas. Nagsasayang ka lang ng oras. Panigurado na tong todas. Dahil nung silip iniwan mo, di mo na gamit. Di mo na hanap, gamit kompas. Alay, tayo. Silip iniwan mo. So, hindi ko talaga alam kung ano nangyari kay Lipcram tsaka kay Jonas, no? Ayoko naman tanongin si Lip about sa kanila. Pero, hindi ko alam. Gusto ko malaman kung anong pinaka nangyari. Pero ayoko tanongin. Even nagkakausap na kami ni Lip, ayoko siyang tanongin about dito. Kasi syempre personal yan.
no? Pero kung mai-open, no? Mai-open ng kahit na sino, walang problema, gusto kong makinig. Na-curious lang ako kasi ewan ko, parang goods ba sila? Yun yung pinakatanong ko eh. Goods ba sila ni Lip tsaka ni Jonas? Di ko sure eh, no? Di ko sure, di ko na rin sila nakikita magkasama, 'di ba? So sayang lang na gusto ko siyang malaman kung ano yung kwento, ano yung story. Chismoso lang ngayon, no? Pero yun, gusto ko malaman. Syempre, fun, no? I'm a fan ng 2x2 tandem nila. Lupit nila dun. Kaso, yun nga. Tapos, ayun, back to the ball game. Round 2 ni K-Ram. Although, yung round 2 ni Jonas, para sa akin, ayun yung pinaka beatable round niya compared sa round 1. Pero hindi pa rin yung nadaig ni K-Ram, eh. Para sa akin hindi siya naging ganun ka-effective. Kung ikukumpara natin yung round 2 nila parehas, mas effective pa rin yung Jonas doon, even mas naging mababa yon. So iskora na natin yung round 2 ni Jonas. Sabi ko nga, no, naging 9 points yung round 1 ni Jonas sa akin kasi napaka-balanse niya. Pagdating sa round 2, may kulang sa pinakita niya compare sa round 1. Nagkulang yung bara doon, nagkulang yung pagiging technical doon. Nagstay siya sa jokes. So para sa akin hindi siya ganoon kalakas sa round 1. So kaya bibigyan ko ng 8 puntos yung round 2 ni Jonas. So 9-8, so 17. Then K-Ram sa round 1, stutter, 'di ba? Choke. So 7 'yon para sa akin. Then pagdating sa round 2, hindi pa rin naging ganoon kalinis yung performance ni K-Ram, tapos hindi rin naging ganoon ka-effective yung mga angulo niya kay Jonas. So medyo tagilid pa rin yun sa akin, kaya bigyan ko pa rin ng 7 yun. Ayun lang, syempre nag-aantay ako na bawi ni K-Ram sa round 2, pero still hindi nangyari yun. So 17-14 by 3 points. Jonas rounds 1 and 2. Round 3 tayo. Round 3 game. Kung basketball lang ang yabangan, sa akin hindi uubra to. Kita mo si Righteous One, di pa naka-recover sa crossover ko. Hindi rin tululusot pag ako nag-screen sa'yo. Kasi ako'y grabe magbantay, Klong, na para bang asawa mo. Pero marunong talaga to mag-basketball. Napanood ko sa vlog ni Looney. At minsan ay naging teammate niya na rin si Idol Flow G. Kaya pinanood ko siya ng live sa laro niya kila Boss P. Puta, nakita ko yung galawan, no? Mala Stephen Chow. Stephen Chow? Ang lupit mo, brother. Puta, bumibehind the back pa o mag-aabot lang ng water. Niyayabang panigago na MVP raw siya. Talaga naman pumboler. Puta, malaman ko kaya pala MVP, monoblock player. Bangko! Pero magaling talaga to sa shooting. Talagang hindi sumasablay. Sobrang lupit, kaya niyang mag-fake kahit walang sumasabay. Sobrang lupit, kaya niyang mag-fake kahit walang sumasabay. Sobrang lupit, kaya nyo fake kahit walang Oh, kala nyo, nag-joke? Fake nga, hindi pa ba kayo nakatunog? Oo, nag-fake joke to. Tulad nung ginawa niya kay Nikki, di ba napanood nyo? Sa round 2, tang-inan to, nag-fake joke ng totoo. Fake joke na totoo. Sabi nyo, paghugot ko, burat. Gano'n ka makipag-espadahan? Paghugot mo, burat. Gano'n ka makipag-espadahan? Tas nawala na si tanga. Burat ba naman nasa bibig mo, magchochok ka talaga. Nice. Kaya pala nagpahaba ka ng buhok. Alam ko na ngayon, kabilang ka sa mga maton na kilabot ng salon. Kaya pala may kanta ka na untitled, alam mo na yon. Pag niyaya ka niya ng kulab, yung burat mo microphone. Kaya pala, nagparitoke na. Grabe siya sa luho. Kalalaking tao, puta, nagpatangos ng uso. Kaso, lalong nasira. Imbis na gumanda,
Paano yung gumawang doktor sa kanya? Puta, konduktor pala. Pero maiba. Tama na patawa. Seryoso na usapan. May gusto lang akong sabihin sa'yo at dapat mong malaman. Alam mo bang sobrang saya ko sa mga magaganda mong nararanasan? Deserve mo yan kasi mahusay kang tao at mabuti kang kaibigan. Saksi ako sa mga pagpupursige mo. Mula makapasok ka ng flip-top hanggang ngayong makaharap mo ako. Dati hindi pinapansin. Ngayon ay kilalang kilala. Sikat na at baka bukas makalawa may anak ka sa iba. Last na. May gusto lang ako sabihin. Last battle ko na to. Alam ko, hindi nyo ako mamimiss. Kasi di naman ako malupit. Wala rin akong barang malakas na humahagupit. Boss Arik, salamat sa buong flip-top. Sana kahit wala na ako rito, yung pagsuporta nun, nandiyan pa rin mga kapatid. Paalam! Next year na lang ulit. Gago. Gago, nagulat ako dun, ha. Gago na, andun na ako, nakikinig na ako, akala ko kung may something na ano eh. Paalam, next year na lang ulit. Kahit wala na akong barang malakas na humahagupit. Boss Arik, salamat sa buong flip-top. Sana kahit wala na ako rito, yung pagsuporta nun, nandiyan pa rin mga kapatid. Paalam! Next year na lang ulit. Tangay nang yan. Kahit si Kairam nakikinig, kung titignan niyo si Kairam sa gilid, nakikinig na siya kung parang nagugulat siya, totoo ba to? Totoong last battle ba to? Pero okay, napatawa ako doon ni Jonas. Classic. Pero ayun, round 2 and 3 ni Jonas, mabilis na lang. Round 2 and 3 ni Jonas, para sa akin same yun. Pinakamalakas na round ni Jonas dito para sa akin. Yung round 1, sobrang tindi nun. Sobrang balance nun. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, parehas siya ng approach, parehas ng atake, lahat parehas. Sa jokes, in terms of jokes, no, same sila ng count doon. So, yun lang. Kung ano yung naging explanation ko sa round 2, yun lang din yung magiging explanation ko sa round 3. So, yun, same lang. Strongest round, round 1, para sa akin, tangin ang tindi nun. Sayang kung naging ganun lang yung performance ni Jonas sa round 1, tapos papunta sa round 2 and 3, magiging ano sana yung classic sana yun. Pero, sayang hindi to yung Jonas na inahanap ko or inaantay ko. Alam ko may mas malakas na Jonas pa, 'di ba? Pero ayun, sayang lang. So 988 para sa akin. So 26 or 25 points sa all 3 rounds ni Jonas. Si Kairam meron siyang 14 kanina. So even mag 10 si Jonas, si Kairam dito, hindi pa rin siya abot sa 25 points ni Jonas. Pero respect kay Kairam, pakinggan natin. Dagdag ko lang, ang ganda nung naging performance niya dito ni Jonas, yung pagiging creative, no? Yung pagiging creative niya, na yung mga jokes niya na stick yun, yung mag-behind the back pa, mag-aabot lang ng tubig. Yung mga jokes ni Jonas, classic, no? Na alam mong si Jonas lang talaga yung makakagawa nun. Si Jonas lang talaga makakapag-perfect ng ganung mga linya. Kaya props doon kay Jonas. Round 3 game! Round 3 na! Pag-usapan naman natin yung grupo nyo na anak ng madre. Puta, wala akong masabi. Maniniwala na sana ako kasi yung isang member nyo mukhang anak ng kapre. Sabi niya kay Ray, sana yung mama mong bulag,
Mabingi! Grabe ka naman. Eh, di ba yung kuya mo na stroke kamakailan lang? Kuya, magpagaling ka sa stroke mo, ha? Steady ka lang dyan. Alagaan mo na lang yung kuya mo. Malayo ating gapnas. Di ba kuya mo si OG Freeze? Yung champion ng stop dance. Kaya pala di mo na ako pinapapunta sa inyo. Nagtatampo ka na sa akin. Mula nung nakita ko yung kuya mo, nagpapaplak kumakain. Kumali pa. Sabi niya kay Andy G, di mo alam yung kinaladkad? Ibig sabihin, dinala. Tanga ka? Kung si Heb Abi kinaladkad lang yung QC, kuya mo, paan niya? Gago. Sa ulo. Sumasali pa yon ng rap contest. Nagdodoble kara, feeling cute. Yung kanan niya nagrarap, tapos yung kaliwa interlude. Talagang pupuruhan ko yung kuya mong West Side. West Side. Ang patayin siya, no need bro. Pupunta ako sa harap ng kuya mo, tas iyayabang ko yung movement ko. Pero tama na tayo sa kuya mo. May tanong ako sa'yo, Yaw. Payag ka, ikaw pinakamalakas sumuntok, pero yung kamay mo sitaw. Ayaw mo yan. Ayaw ha. Ito, payag ka. May kapangyarihan kang kuryente. Nagpapangisay ka ng mga tao. Ang kaso nga lang, monthly, may bill ka sa Meralco. Okay, yung joke na to, may nagla-live kasi dati eh, no? So, hindi ko sinasabi na nagaya or ginaya to ni Kera, pero yung joke kasi na to, nabasa ko na dun sa dati nga nagla-live, nanonood ako sa kanya eh. So, ang content niya, payag ka, may kapangyarihan ka na ganito, or mga ano ba yung content niya? Mga kapangyarihan na walang kwenta. Ayun, yun yung content ng vlogger na yun or sa Facebook. Ayun, parang nagtatanong siya kung nagtatanong siya kung ano yung mga kapangyarihan na walang kwenta. Tapos nabasa niya yon. So, napanood ko yon. Nabasa niya yung comment na payag ka, may kapangyarihan kang kuryente pero may monthly kang may bill sa Meralco. So, natawa lang ako doon. Kaya, nung narinig ko dito, medyo hindi na ganun ka-impactful sa akin, no? Kasi narinig ko na yun doon sa nagko-content, no? Ayun, yun lang. Ito, payag ka! May kapangyarihan kang kuryente. Nagpapangisay ka ng mga tao. Ang kaso nga lang, monthly, may bill ka sa Meralco. Nag-promote pa ng takoyaki nung laban niya kay Castillo. Puta, masyado kang pabibo. Hoy, J-Flag, wag ka rito. Paano may makakakuha nung challenge? Yung takoyaki nyo, agresibo. Nung huling laban niya, pinagmalaking tagabulihan. Sinigaw pa ng todo niyan. Proud ka palang tagabulihan eh. Bakit ka nasa Tondogang? Tanginan to, bakit ka nasa Tondogang? Tangina mo, gano'n mag-fake joke! Ulit! Gago, na wala na naman si Kairam dito. Tanginan to, di ba kung mapapanood niyo yung laban ni Tanggol at Kidlat sa Batang Quiapo, makikita niyo dun si Jonas, umaawat siya sa malayo. Tangina mo, taga-awat ka sa eksena, tapos sa Cebu di ka maawat. Nagtatalo pa kayo ni Master Pete, pareho lang kayong ginugulpi ni Baby Giant. Tangina ka! Lit-lit, no? Sisipa-sipa ka. At last! Yaw! Masaya na lang talaga ako na nakaharap ka. Karangalan sa akin to. Sinamahan mo ako mag-tryouts hanggang sa makapasok
Para sa akin, kakaiba yun talaga. Wala akong marem doon, gago! Nakalimutan ko yung ender. Pero iibahin ko na lang. Kasi alam mo, nung nasa isip ko pa rin, si Badang. Okay, so hindi na naman naitawid ni K-Ram ng malinis yung ano niya, yung round 3. So, yan. Mabilis na lang din. Wala nag-choke si Jonas, ay si K-Ram doon. Even yung round 2 entry ni Jonas para sa akin same. Ang nangyari naman, same lang din yung naging performance ni K-Ram sa rounds 2 entry. So, pinaka okay sa akin, hindi ko sinasabing malinis. Pinaka okay sa akin yung round 1. Hindi rin kasi naging malinis yung round 1, 'di ba? Pero all 3 rounds, no, same ng pinakita ni K-Ram. Wala tayong narinig na mga, alam mo yun, mga haymakers. More on jokes talaga si K-Ram all 3 rounds or sa battle na to. Unlike kay Jonas na nagpakita siya ng balance sa round 1, pero pagdating sa round 2, clash of jokes na 'di ba? Pero para sa akin naging effective pa rin si Jonas doon sa rounds 2 and 3, even hindi naging ganun kalakas sa round 1. So yun lang. 25-21 in favor of Jonas all 3 rounds. Jonas to. Round 14, Jonas vs. K-Ram. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Nag-fake retire pa. Boto Rurado. Fake retire. Jonas vs. K-Ram. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Nag-fake retire pa. Ang boto Rurado, 5-0. Magigay para kay Jonas. Yun, gusto ko lang magpasalamat o Engineer H. Maharli Cape, Konsehal James Matthew Cervantes, Crown Manila, Branded, Hypebeat, Black Manila, Jerseyland, The Serna Family, at sa lahat ng mga taga-looban na nandito sumusuporta. Yeah! Yun, shoutout sa aking mahal na asawa, syempre sa aking bunso, Baby Kylene, at sa aking angel, Kuya Zengi Potpot. Love you! Yun, Jonas all the way. Jonas all the way. No, Jonas may fake choke na, may fake retirement pa, man. So, tangin. Pero yun, kumbaga, syempre, obviously, mga delivery slips ni K-Ram. Pero, masterclass. Kumbaga, kung may rap clinic ang pagbabars, wordplay, rap clinic ng comedy, yun ang daming elements na hindi ko na i-breakdown. Pero, yun, Reto Ricardo's, man. Super effective. Jonas versus K-Ram, nakakatawang battle. Binoto ko all 3 rounds Jonas. Mas nakakatawa, mas kwela, pang baragan. Si K-Ram, sayang madumi performance. Bawit. Parehas naman, natipan ko man parehas yung comedy nila. Pero mas mas creative at mas witty. At syempre, mas consistent yung ginawa ni Jonas. So yun, siguro round 1 and 2, Jonas. Tapos round 3, Tay. So, Jonas. Okay, possible. Si Jonas, pinaka-close lang na round para sa akin yung Tang ilang kapal naman ito, Shei, game 2 mo. Pero ang story ng battle na to, slip-ups lang talaga. Medyo match lang sila sa dami ginto. Performance. Slip-ups lang, Jonas. So, ayun guys, no? Klaro naman siguro sa inyo at sa atin na kay Jonas talaga yung battle na to. So, wala nang mahabang explanation. Actually, yung simple na explanation ni Shei, although na-attract ako sa ginto niya, sa singsing niya, sa bracelet niya, tsaka sa kwintas niya, na-attract ako doon. Pero napakinggan ko naman sinabi niya na slip-ups lang talaga yung nagpalayo sa battle na to. Pero kitang-kita naman na Jonas yun all 3 rounds. So, ayun. Bago natin tapusin yung vid na to, gusto ko lang ulit i-shoutout si Joseph Louis Tabian sa request mo na to. So sana nagustuhan mo. So kita-kits tayo sa AON 14 pa rin. Marami pa tayong re-review sa AON 14 kasi recently puro AON 14 yung mga yung upload, no. Pero babalik tayo sa Motus, babalik tayo sa FRBL tsaka sa Pulo soon, no, soon. Marami pa tayong tatrabahuin, okay? So antay na lang. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.